Batangas 1st District Representative Leandro Leviste is pushing for the reinvestigation of the flood control scandal. Kumuha tayo ng detalye mula kay Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, go ahead. Yes, may kasabay nga ng sinasagawang protesta sa EDSA na Iglesia ni Cristo at matapos magpunta doon ni Batangas Representative Leandro Leviste, nagpunta naman siya dito para maghain ng resolusyon. Ito ay para maghain siya resolusyon dito sa Kamara para ipanawagan na muling magsagawa ng investigasyon kaugnay sa flood control scam. Natigil kasi ang investigasyon ng House of Representatives patungkol sa flood control noong September 24, 2025. Subalit natigil ito dahil sa pagkakabuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Subalit ayon kay Leviste, nabuwag naman ang ICI at kailangang kumilos muli ng Kamara para mag-imbestiga. Paliwanag ni Leviste, tila marami kasing naibulgar ang kaugnay sa korupsyon ang tila nakalimutan na. Kabilang na dyan ang Cabral files mula kay late DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Maging ang naging pahayag ni former DPWH Yusek Roberto Bernardo na halos 100% ng DPWH bidding ay may korupsyon. Pati ang mga naging pahayag ng mga maleta boys. Para kay Leviste, kailangan gumalaw na ang Kamara kasabay ng pag-iimbestiga ng Office of the Ombudsman at ng Senado. May alam mong malaking katanungan ngayon, no? Kasi nga karamihan sa mga sangkot sa flood control scam ay mula dito sa House of Representatives. Ang tanong ngayon, paano magsasagawa ang Kamara ng investigasyon kung ang mismong iniimbestigahan ay yung mga nandito mismo sa Kamara? Paliwanag dyan ni Leviste, may magandang ang makiisa rin daw ang House of Representatives sa isinasagawang o isasagawang investigasyon dahil nga dito rin daw ginagawa ang mga panukalang batas and even the budget, kaya kailangan itong maging basihan ng mga mambabatas at kailangan itong ituloy ang investigasyon dito dahil nga itong mga sangkot sa anomalya ay kailangan hindi maalis agad sa pwesto at hindi na sila madamay pa sa paggawa ng mga batas. May. Pero Isaiah, ano pa ang reaksyon ng mga ibang mambabatas dyan dito sa nangyayaring rally ngayon sa EDSA ng INC? May sa ngayon ang nagbigay pala ng pahayag patungkol dyan ay si Batangas Representative Leandro Leviste. Ang sinasabi niya sa atin, hindi nga raw pwedeng tawagin itong INC rally. Dahil kung titingnan nga raw, may ito ay pagsasama-sama raw ng mga grupo na nagpoprotesta sa EDSA. Kabilang na daw dyan ang mga grupong laban sa korupsyon. So ang sinasabi niya sa atin, may suportado niya ang nagaganap na protesta. At ngayon nga, papunta nga siya, pabalik nga ulit siya dun sa EDSA para makiisa sa ating mga kababayan na nagpoprotesta doon. May. Pabor ba yung mga kongresista na maging state witness itong si Bonoan? May ayon kay Representative Antonio Tinio, no, para sa kanya, hindi siya pabor na maisama si Bonoan bilang ang state witness dahil para kay Representative Tinio, si Bonoan ang isa sa maituturing na big fish sa flood control scam dahil nga noong panahon niya, nabulgar itong mga anomalya kaugnay sa flood control scandal. So, sinasabi ni Representative Tinio, may dapat kung magiging state witness itong si Bonoan, dapat si Bonoan mismo ang magbulgar sa publiko kung sino pa yung mas malaki sa kanyang sangkot sa anomalya. Pero para kay Representative Leviste, may pabor siya na si Bonoan ay maging state witness dahil nga naniniwala siyang maraming maibubulgar itong si Bonoan. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa.